Magandang umaga po ulit sa inyong lahat at ito po si Paul. Um, ang YouTube channel ko po ay For The Way It Goes. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po ay nakatira sa United Kingdom for almost 17 years na po. Just recently, gaya po na nasabi ko sa mga nakaraang kong vlog, pumanaw po ang aking ina noong August 2 po, 2025. So, tatlong buwan na siya ngayong wala sa piling namin at ito po ang dahilan kung bakit po ako nawala na almost 4 to 5 months almost, kasi nagkasakit po siya tapos naging busy na hanggang sa pumanaw na po siya. At hindi po ako nagkaroon ng pagkakataon na makabalik kasi nga po sa sobrang lungkot na naranasan ko at nadama ko sa pagkawala po ng aking ina at ng aming ina. Ngayon po, gaya nga po ng sabi ko nakaraan, yung last vlog ko po ay yung nagparamdam yung nanay ko dito sa bahay ko. Naikwento ko nga po doon na halos 3 beses siyang nagparamdam sa akin, kinalabit niya ako. At yung isa naman ay nanaginip ako tungkol sa kanya. Sabi ko po doon sa vlog, itutuloy-tuloy ko lang po itong aking mga kwento tungkol sa aking ina upang sabihin sa inyo na kung gaano ka-importante ang isang ina sa buhay ng isang tao. At ang masasabi ko lang po kung sa tingin nyo masyado kong emosyonal o masyado kong madrama, sabihin nyo kalalaki kong tao puro ko drama. Hintayin na lang nyo mawala ang ina nyo, ang nanay nyo sa inyo, at doon nyo mararamdaman kung gaano kasakit na mawalan ka ng nanay, ng mama, mami o whatever na anong tawag nyo sa kanya. Nasabi ko po na pag-uusapan natin kung paano po ako sinagip ng nanay ko nung kabataan ko. Hindi ko kailangan gumawa ng script sa bagay na yan kasi yung pangyayaring yan nakamarka yan sa puso ko, saka sa isip ko nung panahon na yan. Napakahirap nung time na yon na teenager ka, nawala ang ina mo sa'yo dahil kasalanan ko, di ba? So, bigyan ko lang kayo ng konting story tungkol sa sarili ko. Nung maliliit pa kami, medyo nakakaangat kami. Ang tatay ko kasi dating manager ng credit manager ng Manila Royal Hotel. Yan ang isa sa mga hotel na negosyo ni Henry C. nung araw. Kung natatandaan nyo, alam din ninyo, kayong mga makabataan nyo yung SM dyan sa May Quiapo. Yung taas niya, meron yung bilog, diba, na parang UFO. Yun yung revolving restaurant. Yan ang kauna-unahang revolving restaurant sa Pilipinas. Ang tatay ko nagtatrabaho dyan. Siya ay credit and collection manager ni Henry C. So, siya ang nagmamanage ng mga utang-utang, ng mga kliyente, mga nag-check-in dyan, hindi makabayad. Siya ang nangongolekta nun. May mga tao siya. So, pero before that, tao na rin siya ni Henry C. sa SM, yung unang-unang SM. Pero pinromote siya ni Henry C. Dinala nga siya dyan sa hotel. So, kung manager ng tatay mo, maganda buhay mo nun kasi meron kaming telepono, way back 1970s, 80s, may telepono na kami, may PLDT kami. Tapos may may pagkain namin, hindi kami gutom, talagang sarap pagkain. May hotdog, may ham, may bacon, champurado, kahit anong gusto mong kainin, makakain mo. Sarap buhay namin noon. Although lahat kami magkakapatid produkto ng public school. Hindi kami pinasok ng tatay nanay ko sa private. Sa public school lang kami. Pero hindi namin nirereklamo yun kasi masarap nga buhay namin. Saka okay pa naman ang public school nung araw, maayos.
Marami kang matututunan. So madaling salita, way back 1985, ang tatay ko, inatake siya, ang papa ko, inatake siya. Na mild stroke siya, pero tandaan nyo, mild stroke way 1985 is death sentence na sa'yo yan. Kasi wala pang masyadong mga gamot niyan para buhayin ulit yung utak mo, yung nerves mo, di ba? So, namatay siya noong 1985. Yun na, doon na nagsimula ang kalbaryo namin. Kasi, ang nanay ko kasi, sa totoo lang, hindi ko kinahihiya to. Wala siyang pinag-aralan. Actually, alam ko, hindi nga siya nakatungtong ng grade 1 Yun ang alam ko. Correct me if I'm wrong, doon sa mga kamag-anak ni mama. Ngayon, alam ko, kaya siya pumunta ng Maynila, taga-Catanduanes siya, taga-Birac, Catanduanes siya. Kaya siya pumunta ng Maynila kasi ayaw siyang pag-aralin ng lolo namin. Kaya napilitan siya pumunta ng Maynila. Alam ko gusto niya mag-aral, pero hindi ko na alam kung ano nangyari. Nakilala niya yung tatay ko siguro, kaya hindi na natuloy yun. So, pumunta siya Maynila, nag-struggle siya, hanggang nag-meet yung tatay ko, nagkasama sila. Ayun na, pinanganak na kami, di ba? Ngayon, nung namatay tatay ko, naghirap kami. Although may pension ang papa namin sa SSS, pero syempre hindi sapat yun kasi iba pa rin yung buhay namin nung buhay siya Kaya nandun na yung mga kung ano-ano ng mga racket na ginagawa ng nanay ko para lang buhayin kaming tatlong magkakapatid. Pero sa totoo lang, nakita ko yung effort niya doon, talagang magano. Pero sa ibang istorya na yon kasi ang kikwento ko ngayon, paano ko sinagip ng nanay ko nung araw. So, mga way back 1989 siguro, 88-89, ito na yung gumag-graduate na ako sa pagiging teenager, magna 19 years old na ako. Kung naalala nyo yung mga time na yan, nauso yung mga born again Christian, di ba? So, high school pa lang ako, nagsasama na ako sa mga born again. Pero dati akong sakristan, yan sa Immaculate Conception, sa may New York Street, Cubao. 5 years akong sakristan doon. Pero dahil sa religyoso ko, naghahanap ako ng ibang way para sambayan ng Diyos. At curious ako. Ang tatay ko naman, sabi niya sa akin, kahit umalis ako sa Katoliko, walang problema, basta kung saan ako masaya. Yun ang sabi ng tatay ko. Ang sabi ng papa ko. So high school pa lang kami, nagpupunta na kami sa mga Baptist church, mga born again, katulad ng mga GIL, yan. Explore ng konti, di ba? Hanggang wala naman ako makita na medyo very personal sa akin na born again Christian. So may kaibigan ako, sinama kami dito sa simbahan na to, itong church na to, born again Christian church na to, dyan sa may Congressional Village. Dyan yan sa may Muñoz, diba? Project 8, something. So, very personal yung church. Yung church na yun is, kukonti lang ang worshiper. Siguro mga around 500, baka less pa nga So, pinamumunuan to ng isang pastora, babae. Babae siya. I won't mention names. Actually, yung mga bagay-bagay dito, may mga personalidad dito na sikat na ngayon nakilala na. Pero wala akong sasabihin. Basta yung pastora na yon, siyang head doon ng church na yon. Magaling naman siya, magaling siyang preacher, magaling siyang very convincing siya, very powerful siya mag-preach, mag-evangelize. So, madaling salita, tropa kami, klase ko ng high school, naging kami doon, na-recruit kami, naging worshiper kami doon sa simbahan na yun. Madaling salita, na-convert kami na maging born again Christian, full pledge, at nagsilbi kami sa simbahan yun. Ngayon, yung pamilya na yun, may kaya sila Yung simbahan nila, saka yung bahay nila iisa. Iisa lang yun. So, nandun kami, ako kasi dati galing ako sa Maranyang buhay. Nakita ko yung bahay nila, parang bumilib ako, sabi ko, wow, ganda ng bahay. Kasi yung asawa ng pastora is big time sa banking. Big time siya. Di ako magsasabi, baka makahulaan ng iba.
So, may kaya ang pamilyang to. Mayaman, madaling salita. Pero hindi mo pwede sabing mayaman sila nung araw, pero mayaman na sila nung time na yon. So, bukod sa, syempre, alam nyo na, kabataan mo, yung mga anak ng pastora, magaganda. So, pero ikaw, maganda ng mga anak, ma-attract ka talaga, di ba? Mababait din naman sila. So, madaling salita, itong pastora namin, pinipreach niya ang idolatry. So, kinukonvince niya lahat ng mga worshipers noong time na yon na kung meron kayong mga santo sa bahay, sunugin na ninyo. Itapon ninyo, sunugin ninyo. Ito yung kalakasan ng born again noon na minsan yung mga leaders hindi na nag-iisip, di ba? Yung sa preach nila parang pinipilit ka nila, di ba? Pero pagka ginawa mo tapos nagkamali ka, nilinis kamay sila. Diba? So ako naman si tanga, dahil magna 19 years old na, di ba? Bumunta ako sa bahay namin. Kinuha ko yung Santo Niño ng tatay ko. Take note, yung Santo Niño yun may mga pilak yun at galing yun sa ninuno ng tatay ko. Hindi ako nagpaalam sa nanay ko, hindi ko siya nirespeto. Kinuha ko, na hindi naman akin, hindi pa akin, sa nanay ko pa yon, nagaling sa tatay ko, nagaling sa pamilya ng tatay ko. Kasi yung pamilya ng tatay ko, yung mga Ocampo, may mga tradisyon yan sa Katoliko. Meron kaming San Pedro dati na piniprosesyon dyan sa may Loreto Church, dyan sa may Recto, sa may dyan sa Recto area na yan, Loreto Church. Nung kabataan ko, na-witness ko na yan, napupunta kami doon, alam mo na, parang panatic kami nung ano na yun. Kasi nga sa pamilya yun tatay ko ang nagmamanage na nung araw. So ang pamana sa tatay ko, ng mga magulang niya o ng mga kapatid niya, yung Santo Niño na yun, na which is alam ko mamahalin na yun Kasi nga relic na yun dahil it ages na. I don't know how many years. Ako naman si Gago, kinuha ko yung Santo Niño, dinala ko doon sa simbahan namin, sinunog namin ng pastora. Hindi masusunog yun kasi ivory. So, nasunog lang yung damit, yung pilak, hindi naman natunaw. So, tinapon ko sa basurahan. Ito na, nalaman ng nanay ko, pag-uwi kong bahay. Sa totoo lang, binugbog ako ng nanay ko. Sa galit niya sa akin. Na sinabi niya, yan na lang alaala ng tatay mo. Kinuha mo pa, sinunog mo pa, nagpamanipula ka pa dyan sa pastora na yan. So ako, sobrang bugbog ng nanay ko, hindi ko alam kung saan ako pupunta. So pumunta ako ng simbahan. At nagsabi ako doon sa pastora namin kung pwedeng ampunin muna niya ako. Salamat naman at inampun niya ako. Sumama pa yung pangalawang kapatid ko, si Cathy. Dalawa na kami suwain sa nanay ko. Diba? Pero ito pang nangyari. Nung nangyari na yon, nagdemanda ang nanay ko. Pumunta ng barangay congressional. Kaya memorable sa akin yung barangay congressional na yan. Nagkaroon kami ng hearing doon for almost 3 weeks. Halos araw-araw nandun kami. Siguro kung meron lang pagkakataon na magdemanda ang nanay ko ng binrainwash kami o something na siguro child abuse o baka nakasuhan talaga yung pastora. Pero hindi na rin kasi ako pwedeng demanda kasi magdi-18 na ako noon. Hindi ko alam kasi ako nung batas ng tayo, hindi ko na research yan. Nung time na yun tungkol sa mga kabataan. Pero yung kapatid ko parang 17 pa lang siya, ako 18. So, ang nangyari is nagkademandahan kami, may kasama yung nanay ko na kaibigan niya. Tapos kaming magkapatid, kampit dun sa pastora. Tapos yung ang sinasabi kasi nanay ko, ninakaw ng pastora yung Santo Niño at ibebenta. At gusto niyang makuha yung mga anak niya ulit. Ako takot ako sa nanay ko kasi binugbog ako Ayoko nang bumalik kasi binugbog ako kasalanan ko naman, di ba? Ba't ko pinakailaman yun? So, pagkatapos nun, walang nangyari sa kaso, uuwian kaming lahat. Ako, natira na ako doon sa pastora. Ito naman kapatid ko sumama sa akin. Kapatid ko, kumikita na yun nung araw, si Cathy. Gymnast yan Big time na gymnast yan, nung panahon ni Marcos.
Nanalo yan ng overall competition sa SEA Games, alam ko. Ang hindi lang niya nakuha yung uneven bars kasi maliit siya eh. Pero lahat, vault, balance beam, yung floor exercise, saka yung basta kung ano pa yun, nanalo siya dyan, gold medal siya dyan. Proud na proud ang tatay ko dyan, lalo na ang nanay ko kasi stage mom siya eh. Palagi siyang kasama ng kapatid ko, si Cathy. Mahal na niya si Cathy. So sumama sa akin, si Cathy may sweldo na nung time na yun, may pera siya, malaki pera niya. Actually, tinutulungan niya ako kasi ako wala akong pera eh. Ngayon, ginawa sa akin ng pastora, ginawa akong boy. Kala ko, nakaupo na ako sa ginto. Kasi parang tatratuhin akong anak. Hindi pala. Ano, ginawa sa akin, ginawa akong boy nung simbahan at the same time, yung bahay nila. Nung naging boy ako, pati yung privilege ko sa simbahan na dati akong preacher, dati ako nagtuturo, binaba niya yon. Talagang inano ko nung pastora, yung dinown niya ako sa ginawa ko. Siguro galit siya sa akin kasi pinahamak ko siya di ba? Ang hirap ng buhay ko doon, mga kababayan, ang hirap. Galing ako sa marangyang buhay, tapos nagmatay tatay ko, naghirap kami. Tapos nakakita ko, medyo umokay ng konti, tapos nakakita ko na medyo maginhawa. Ang akala ko giginhawa pa ako lalo. Tapos nag-away kami ng nanay ko, di ba? Hindi ako makabalik. Takot ako. Hiya ako. So parang, yun nga, ang naging problema ko doon is, hindi na ako tinaratong nung parang dati na hindi pa ako, hindi ko pa nababasag, hindi ko pa sinira yung Santo Niño. Tinarato akong ibang tao, tinarato akong mababang klaseng tao sa simbahan na yan. Especially yung leader namin, yung pastor. So lahat ng tao doon, ang tingin sa akin is parang demonyo. Kulang na nga lang, paalisin nila ako. So, andun yun, nagpapakain ako ng aso, nagtatanggal ako ng tae ng mga aso, napakadami nilang aso. Nililinis ko yung sasakyan nila. Lahat ng mga klase ng poultries doon, bibig, manok, pinapakain ko. Nagluluto din ako ng pagkain ng aso. Yan ang mga trabaho ko doon. Yan ang nangyari sa akin. Para akong naaning. Kasi yung palang nauna sa akin na dati ding worshiper na naging boy nila, nakita ko yung sitwasyon, mas masahol sa akin. Birong pinapatulog nila sa isang lugar na bukas yung bintana, rehas lang, tapos pag umuulan, naaanggihan siya doon. Kaya pala nagtataka ako nung time na yun, hindi mo makausap yung taong yun, hanggang umalis na lang siya, tapos akong pumalit. Ito namang tangang to, hindi man lang ako inabisuhan. Pero kahit abisuhan mo ako, brainwash na ako nun Siya lang ang nakikita ko yung pastora, para siya nagniningning na Diyos sa akin Ito na, nung hirap na ako, kahit mga kaibigan ko, yung mga kaibigan ko kasama doon, di ko sila makausap kasi pinagbabawalan pala nila akong kausapin. Kaya nung nalaman ko na nung nagkahiwa-hiwalay na kami, nagbabawalan pala. Pag lumapit pala sila sa akin, marami daw akong evil spirit at baka makuha nila at naging masahol din sila. Wala akong makausap, ang bigat ng pakiramdam ko at nag-isip-isip ako na, alam mo na, yun na, hindi pwede sabihin sa YouTube Alam mo, ang mga sumalo sa akin nung time na yun, wala akong kaibigan, kahit yung pastora, hindi ako kinakausap Kahit yung mga anak niya, nagsimula na rin lumayo sa akin. Alam mo kung sinong kausap ko doon? Yung mga pusa nila. Kaya niniwala din ako yung mga pusa, meron silang yung tinatanggap nila yung mga bad spirits mo, yung mga bad things sa katawan mo, tapos kinukuha na. 3 pusa nila, nasa tabi ko. Doon ako nag-release ng galit, ng sama ng loob, ng depression ko sa mga pusang yun. Kung wala yung pusa na yun, malamang wala na. Tapos. So, yung isang anak nito, sikat to Sikat na tao to, itong isang anak na to. Lalaki to.
Magaling tong kumanta. Pero siya, ibang concept niya eh. Ano din siya, Christian din siya, pero I don't think that she believes in her mom. So, may sarili din siyang simbahan, gano'n. Nakita niya yung yung kahika-hikahus na sitwasyon ng buhay ko. At nalaman niya kung magkano pinasisweldo sa akin ng mami niya. Ang pinasisweldo na sa akin ng mami niya is 200 pesos a month. This is way back 1989. Sabihin niyo sa akin, yung mga may edad na dito, na kasing edad ko, makatarungan ba sweldo yun ng 200 pesos way back 1989? So nag-usap kami, i-increasean daw niya ako ng sweldo. Pero nothing happens. Kasi itong taon to very busy to, marami siyang mga booking, alam mo na, marami siyang mga pinupunta ang mga club, makakanta siya doon, gano'n. So, pagkatapos niyan, kala ko wala ng pag-asa. Ano bang gagawin ko? Pero sabi ko, siguro baka isang araw, pag wala sila dito, tatakas na lang ako. Pero hindi ko magawa kasi mayroong preach eh. May preach na may preaching siya eh. May preaching yung pastora na ganito. Pag ginawa mo yan, kukondem ka ng Diyos. Punta ka ng impyerno. Takot ako dun eh. Kasi kabataan mo eh. Brainwash ka eh. Diba? Ito na. Para hindi masyadong mahaba. Haba na, 21 minutes na eh. Kung kailan ako hirap na hirap at iniisip ko siya ng time na yun na sabi ko, mama, sana makita kita ulit kasi nag-iisip na ako hindi maganda eh. Alam mo, pating may kumatok, pinuksan ko yung pinto, nanay ko doon sa pintuan, nanay ko. At alam mo kung anong sabi niya? Anak, uwi ka na, sabi niya. Pinatawad na kita sa ginawa mo, wag mo na isipin yun. Pag-aaralin kita ulit, namimiss ka na ng mga kapatid mo. Alam mo, hindi na umiyak sa harap niya, pero gusto ko magulgul. Niyakap ko lang siya, pero hindi ako umiyak. Kasi nga, wala yung utak ko. Pasag. Tapos, nakita nung pastora. So, pumasok ako. Sabi ko po, nandito yung nanay ko eh. Alam mo, siguro inipo din dyan ng Diyos eh. Sabi niya, gusto mo lang umuwi sa inyo? Sige na, umuwi ka na. Kung yun ang gusto mo. Ay, Diyos ko, ang saya-saya ako nun. Kinuha ko lahat ng gamit ko. Nagpaalam ako sa mga pusa. Nagpaalam ako. Lahat sila pinet ko. Tapos, sumama ako sa nanay ko. Sinabi ng nanay ko, ilang beses na pala niya ako pinupuntahan doon. Ilang beses na niya ako sinusundo. Hindi siya pinapapasok sa gate. Kasi exclusive yung gate na yun. Yung pala, may bilin na pala yung pastora doon na wag papasukin ng nanay ko. Kaya, alam mo, hindi ako naniniwala doon yung frequency ba na yung magulang mo, nasaan kang lugar, alam niya na naghihirap ka. Alam niya ang damdamin mo ay hirap na hirap. Nararamdaman niya, kahit di mo sabihin sa kanya yun. Doon ko napatunayan yun. Hindi ako kumukontak sa kanya. Time na yun, wala naman mga cellphone. Walang Facebook, wala yung mga messenger na yan. Telepono lang. Yung telepono, wala naman kaming telepono sa kaintaan ng time na yun. Paano ko siya kukontakin? Yung kapatid ko, iniwan pa ako. Hindi na rin nagpakita sa akin. After a few months na, nawala na rin siya. Hindi na kumontak. Hindi na ako binisita ron eh. Yung pala, ang nanay ko, saka si Nep, si Baby, pumupunta pala sila doon. Gusto na nila akong kunin, kaso hindi sila pinapapasok sa gate. Kaya yan yung sinabi ko ng eulogy, di ba? Kung pinakinggan na yung eulogy ko, yan ang di ko makakalimutan sa mama ko. Yung bagay na yan. Salamat sa iyo, mama. Kasi kung hindi dahil sa iyo,
hindi ko alam kung nasaan na ako ngayon. Baka wala na ako ngayon. Baka baliw na ako. Addict na ako. Kaya pasensya na kayo kung emotional. Gusto ko kasi ikwento to eh. Gusto ko ikwento to hindi lang para labas yung lungkot na nararamdaman ko. Hindi. Para malaman din ninyo na ang mga nanay, ganyan lang sila. Ganyan lang sila. Papagalitan ka, awayin ka. Pero sa totoo lang, mahal na mahal kayo ng mga nanay niyo. Mahal na mahal tayo ng mga yan. Bibigay nila yung sarili nila para lang mabuhay ka. Maaring hindi kayo nagkakasundo, maaring iba opinion niya, iba opinion mo, iba ang pakiramdam niya, iba pakiramdam mo, o iba ang nasa isip mo, iba nasa isip niya. Siyempre, iba-iba naman tayo eh. Ang nanay, nandyan at nandyan yan. Hindi ka pababayaan yan. Maaring walang pera nanay mo, hindi niya mabigay yung hinihingi mo. Sorry, huwag mo siyang awayin. Diba? Kung gagawa lang yung bigay sa iyo yung gusto mo, gagawin niya yan. Kaya kayo, ito paalala ko ulit sa mga nasa abroad. Nasa abroad. Alam mo kung sino ka. Nasabi ko sa iyo. Buhay pa nanay mo, mahalin mo. Kung mo'y kahiya, huwag mo awayin. Dahil ba wala na siya sa tamang isip niya, awayin mo siya. De-deadmine mo siya. Dahil umiihi na siya sa salawal niya, de-deadmine mo siya. Nung maliit ka pa, siya nagpupunas ng puwet mo, siya nagpapalit ng diapers mo, lampin mo. Ngayon siya na yung mahina, nasaan ka? Nasaan ka? Salamat sa inyo sa pakikinig ninyo. Ngayon kung sa tingin nyo masyado akong emotional, I don't care. I already said this last vlog that I will post all the good memories, even the bad memories that I have with my mom. Mga kasalanan ko sa kanya, mga ginawa kong katarantaduhan sa kanya, nung nabubuhay pa siya. Kaya, kung kayo ay kinasusuklaman nyo ang inyong ina, please lang, humingi kayo ng patawad sa kanya. Balikan nyo siya, mahalin nyo siya. Pag nawala na siya, wala na. Tapos, magsisisi ka. So, next time, pag-usapan naman natin yung paano kami binuhay, kaming tatlo. Paano siya umanap ng paraan. Umanap ng mga side hustle, umanap ng mga racket. Isipin mo, hindi nakapag-aral yan ha. Hindi nakapag-aral yan. Pero, buhayin mong tatlong anak na wala kang asawa, na hindi ka nakapag-aral, wala kang experience, galing kang probinsya. Di ba? Sino magiging di proud sa nanay mo pag ganun? Sino? Yung mga nanay ngayon, mga bagong nanay ngayon, mga nakapag-aral. Di ba? Pero mama ko, wala. Hindi siya nakapag-aral, pero grabe ang determinasyon niya para mabuhay. Kaya, salamat po sa inyong lahat. Sa susunod pong pagkikita natin ulit. For the way it goes.